May mga lalaking hindi naman nananakot, hindi sila maingay, hindi nagyayabang, hindi nag-a-act ng alpha. Pero pag pumasok sila sa isang lugar, may nag-iiba, biglang tahimik, biglang nag-iingat ang mga tao kahit hindi nila alam kung bakit. At ang totoo, hindi nila sinasadya yun. Minsan nga sila pa ang nagugulat pag may nagsabi, iba yung tindig mo. Hindi dahil malaki sila, hindi dahil matapang magsalita, presensya lang, kontrolado, may bigat. Kasi karamihan ng lalaki wala nito. Hindi dahil mahina ang katawan nila, kundi dahil wala silang laman, walang direksyon, walang paninindigan, walang binubuhat kundi sarili nilang takot. Kaya ang lakas ng boses, ang daming opinyon, ang daming pakitang tao, pero pag tahimik na ang paligid, wala na. Kaya tanong ko sa'yo, pag nandiyan ka, ramdam ka ba? O maingay ka lang para takpan yung kawalan? Kung may tumama dyan, ibig sabihin gumagana pa yung konsensya mo. Sasabihin ko sa'yo mga 7 senyales na nakaka-intimidate, makinig ka muna. Matalim ka tumingin. Bago ka magsalita, may sinasabi na agad ang mga mata mo at karamihan ng lalaki dito palang bagsak na. Makikita mo agad kung may paninindigan o wala, kung may direksyon o kung palutang-lutang lang sa buhay. Yung iba, kahit gaano kalakas magsalita, kahit gaano kalaki ang katawan, pag tiningnan mo sa mata, wala. Parang walang nakahawak sa manibela. Noong may pressure, takot at sunod-sunod na utos, lumalabas yan. May mga lalaking sunod lang ng sunod, hindi nagtatanong, hindi nag-iisip. Mas mahalaga ang pakiramdam na safe kaysa sa paninindigan nila. At may iilan na tumatayo, hindi maingay, hindi nag-rant, hindi nag-post. Pero kung tiningnan mo sila sa mata, alam mo, hindi sila gagalawin. Hindi dahil astig sila, kundi dahil may pinanghahawakan sila. Yung mga fake alpha, panay dibdib, panay postura, panay yabang, pero sa mata, makikita na may takot, kawawang nilalang. Ang totoong presensya, hindi iniarte, tahimik lang yan. Parang apoy na hindi mo kailangang ipakita para malaman ng lahat na andyan. At instinct ng tao ang makaramdam niyan. Pag nakita nila yan sa'yo, alam nila hindi ka basta-basta matitinag. Hindi ng pressure, hindi ng takot, hindi ng kahit sino. Nababasa mo ibang tao, hindi ka nadadala sa salita kahit anong paliwanag. Kahit gaano kagaling magsalita ang tao, may nararamdaman ka agad na kakaiba. At hindi mo yun ma-explain minsan, alam mo lang. Karamihan ng lalaki utu-uto sa sinasabi ng iba, madaling bulahin, madaling paikot-ikutin, madaling paniwalain, ikaw hindi. Binabasa mo yung tao, yung galaw ng mata, yung timing ng sagot, yung biglang pag-iwas ng tingin, doon lumalabas ang totoo. At dito nagsisimula yung problema nila sa'yo kasi yung mga sinungaling manipulator at plastic, umaasa yan na hindi mo mapapansin. Pag naramdaman nilang kita mo sila, nag-iiba ang timpla. Biglang defensive, biglang maingay, biglang may paliwanag kahit walang tanong. Hindi ka nagsasalita, hindi ka nag-a-accuse, pero alam nila, hindi ka tanga. At sa mundo na puno ng pakitang tao, yan ang presensya na kinatatakutan. Hindi dahil may balak ka, kundi dahil hindi ka kontrolado. Nasaktan ka na. Hindi lahat ng sugat nakikita, yung iba tahimik mo lang dinadala. May mga dinaanan ka na hindi mo na kinukwento. Hindi dahil nahihiya ka, kundi dahil wala ka ng kailangang patunayan, hindi ka lumaki sa comfort. May mga pagkakataon na kinailangan mong tumayo kahit ayaw mo, kahit takot ka. At kahit tahimik ka na ngayon, dala pa rin yon ng katawan mo. Yung tono ng boses mo, yung galaw mo, yung paraan ng pagtitig mo sa tao. Ramdam yan ng iba, lalo na ng mga lalaking hindi pa nasusubok. Hindi ka naghahanap ng gulo, pero alam nila, pag dumating, hindi ka magpapanik. Kasi nakita mo na kung gaano kasama ang mundo at buhay ka pa rin. Yan ang hindi tinuturo sa libro, hindi nakukuha sa motivation video. Experience yan. At ang lalaking nasaktan at natuto, ibang klaseng presensya, tahimik, pero handa. Hindi ka madaldal. Maraming lalaki takot sa katahimikan. Pag walang nagsasalita, parang may sumisikip sa dibdib nila, hindi mapakali. Kaya biglang nagbibiro, nagpapatawa, nagkukwento kahit walang kwenta. Hindi dahil may sasabihin talaga sila,
kundi dahil takot silang maiwan na mag-isa sa sarili nila. Akala nila pag tumahimik sila makikita kung gaano sila kababaw, ikaw hindi. Tahimik ka dahil alam mo kung sino ka, hindi ka nagpe-perform, hindi ka nagsiset up ng punchline, hindi ka nag-a-adjust ng personalidad para lang magustuhan. At ramdam yon ng tao, yung mga lalaking insecure lalo na, kaya sila nagiging clown sa harap mo, kaya pilit ang tawa, kaya sobrang daming kwento na walang punto. Hindi mo sila pinapahiya, sila mismo ang gumagawa nun. Yung katahimikan mo parang salamin at ayaw ng insecure na lalaki makita ang sarili niya. Pag nagsalita ka man, konti lang, hindi para magpa-impress, kundi dahil tapos ka na makinig sa kalokohan. Hindi ka takot sa kamatayan. Hindi ka suicidal, hindi ka depressed, pero hindi ka rin nagbubulag-bulagan. Tanggap mo na isang bagay, mamamatay ka rin, hindi balang araw, hindi matagal pa, mamamatay ka at pwedeng mas maaga kaysa sa plano mo. Yung karamihan takot sa usapang ganito, kaya todo kapit sa safety, sa trabaho, sa aliw, sa ingay, kahit anong pwedeng tumakip sa takot na wala naman talaga silang hawak. Ikaw hindi. Alam mo na darating ang dulo kaya hindi ka nagsasayang ng oras sa kalokohan, hindi ka madaling takutin, hindi ka madaling i-pressure. Alam mo na kahit anong ipunin mo, kahit anong ipakita mo, iiwan mo rin lahat, kaya iba ang galaw mo. Hindi ka takot magdesisyon, hindi ka takot mag-isa, hindi ka takot mawalan ng approval kasi alam mo, lahat yan mawawala rin. At dito naiilang ang iba kasi pagkaharap ka nila, naaalala nila yung bagay na ayaw nilang isipin na lahat ng takbo nila, lahat ng pag-iwas nila, hindi magbabago ng dulo. Ang lalaking may tunay na pananampalataya, ibang klase, hindi siya nanginginig sa kamatayan, may kapayapaan siya na hindi kayang bilhin o ipaliwanag. At para sa mga lalaking wala niyan, nakakatakot yon. Hindi ka takot mahirapan. Karamihan ng lalaki, inaayos ang buhay para hindi mapagod, mas madali, mas komportable, mas safe. Pero habang tumatagal, may nawawala. Humihina ang katawan, humihina ang loob, humihina ang presensya. Ikaw kabaligtaran. Pinipili mo ang hirap, pinipili mo ang bigat, hindi dahil trip mo ang sakit, kundi dahil alam ng katawan mo, doon ka lumalakas. Pag may pressure, umaangat ka. Pag may bigat, lumalakas ka. Kaya gumagalaw ka, pinapahirapan mo ang katawan mo. Hindi para magmukhang malakas, kundi para manatiling buo. At may epekto yan, iba ang tindig mo, iba ang galaw mo, iba ang tingin ng tao sa'yo, hindi nila ma-explain pero ramdam nila. Habang yung iba nabubulok sa comfort, ayaw mapagod, ayaw mapuwersa, ayaw ma-stress, ikaw, hinahasa ang sarili mo, araw-araw. Hindi mo kailangang ipagsigawan, hindi mo kailangang i-justify, disiplina lang, consistent. Ramdam yan ng tao kasi habang sila naghahanap ng pahinga, ikaw gumagalaw. Habang sila nagrereklamo, ikaw nag-a-adjust. Hindi ka special, hindi ka gifted, pero sanay ka sa hirap. At sa mundong allergic sa discomfort, yan ang presensya na nakaka-intimidate. Wala kang pakialam sa opinyon ng iba. Karamihan ng lalaki nabubuhay para sa opinyon ng iba, kung anong sasabihin ng babae, kung tatawa ba ang tropa, kung may magla-like ba. Kaya araw-araw, nag-a-adjust sila ng ugali. Laging nag-iingat, laging may takot na ma-judge. Parang asong sanay sa utos, parang clown na uhaw sa palakpak. Hindi sila gumagalaw dahil may direksyon, gumagalaw sila para matanggap. Ikaw hindi. Nakikinig ka kung may silbi, pero hindi ka nabubuhay para i-validate. Hindi ka nag-e-explain ng sarili mo para lang hindi ka ma-offend ng iba. Kung hindi nila gets, okay lang, hindi mo kailangan ng boto para magdesisyon sa buhay mo. At dito sila naiirita kasi habang sila nakatingin sa mukha ng iba bago kumilos, ikaw kumilos na. Hindi ka bastos, hindi ka hambog, pero malinaw, hindi ka nila kontrolado. At sa mundong puno ng lalaking hayok sa approval, ang lalaking walang pakialam sa opinyon ng iba ay nakakatakot. Misteryoso ka. Hindi mo kinukwento lahat, hindi mo ginagawang public diary ang buhay mo, hindi mo binubuhos ang isip at problema mo sa kahit sino. At lalong hindi mo pinopost ang buhay mo parang naghihingi ng atensyon.
Hindi dahil may tinatago ka, kundi dahil may control ka. Maraming lalaki, lahat sinasabi, lahat ini-explain, lahat pinapakita. Parang takot na hindi mapansin. Parang kailangang ipaliwanag ang sarili palagi. Ikaw hindi. Tahimik ka, pili ka sa salita, pili ka sa binibigyan ng access kaya hindi ka madaling basahin, hindi ka madaling hulaan. At dito sila naiilang kasi sanay sila na alam agad ang galaw ng tao, sanay sila na transparent lahat, sanay sila na kaya nilang basahin, hulaan, kontrolin. Pag hindi ka nila mabasa, nawawala ang yabang nila. Hindi ka naglalaro, hindi ka nagpapaka-mysterious on purpose, hindi ka lang desperado. At sa mundong puno ng lalaking overshared, ang lalaking marunong manahimik ay may kapangyarihan. Kung may tumama sa iyo dito, malamang ramdam mo na, hindi mo kailangan ipaliwanag, alam mo na kung alin yon. Kung gusto mo, iwan mo sa comment kung alin yung tumama, hindi para magyabang, hindi para makipagtalo sa mga ugaling aso dyan, para lang makita na hindi ka nag-iisa dito. Yung presensya, hindi bigla-bigla, nabubuo yan sa tahimik na disiplina, sa mga desisyong walang audience, sa mga bigat na ikaw lang at ang may likha ang may alam. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilin, i-share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.